Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Humihingi po ako ng paumanhin, medyo na-late po tayo ng konti ngayon sa live broadcast. Medyo mabagal po ang ating internet, I don't know. Alam nyo, ang technology, minsan hindi ko talaga natin mapapagkatiwalaan sa lahat ng pagkakataon. Kaya po, paumanhin po. Ganap na pong alas 7:39, late po tayo ng ilang minuto sa ating pong broadcast ngayong umaga. Ngayong pong araw ng Wednesday, ay minarapat ng inyong lingkod na magsimula tayo ng isang series. Mas madali po para sa akin ang magturo dito sa Tinig ng Pag-asa kung meron po tayong sinusundang series, para hindi po tayo palundag-lundag sa ating mga pag-aaral. Ganun pa man, ay open pa rin po ang Tinig ng Pag-asa sa mga suggestions ninyo sa mga topics na gusto ninyong pag-usapan. If you have any topic in mind that you want Tinig ng Pag-asa to discuss, pwede nyo rin po akong i-message para atin pong talakayin. Pero mas madali para sa akin kung meron tayong series na sinusunod. At sa araw pong ito, ay sisimulan natin ang ating pag-aaral sa aklat po ng Epeso. So we will start our series on the book of Ephesians. Sisimulan po natin ito sa chapter 1 verses 1 to 6. Pinamagatan ko po itong Chosen, Redeemed, and Sealed in Christ. Samahan po ninyo ako mga kapatid at ating pong basahin ang mga talata. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, to God's holy people in Ephesus, the faithful in Christ Jesus. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. Pagpalain ng ating Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng Kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. So ang theme ng aklat ng Epeso mula verses 1 to 6 ay ito: God's eternal plan of salvation and the blessings we receive in Christ. Mga minamahal na mga kapatid, the letter of the Apostle Paul to the Ephesians open with one of the richest theological passages in the entire New Testament. In just 14 verses, the Apostle Paul takes us into the heart of God's redemptive plan, showing us that our salvation was not an afterthought o yung sa huli na lang naisip ng Diyos. Naisipan na lang ng Diyos na itong ililigtas ko to kasi mabait ito. Hindi. It is not an afterthought because it was planned by God. Part of God's eternal design is the salvation of those whom He wants to be saved. At sa 14 na talata ng chapter 1, ito po ang binabanggit. Kaya sa first 14 verses of Ephesians chapter 1, this passage help us understand 1, our identity in Christ, 2, the sovereignty of God in salvation, and 3, purpose of our existence to the praise of His glory. So sa araw na ito, hindi ko po matatalakay yan tatlong yan. So magfo-focus lang po tayo doon sa unang dalawa, yung ating identity in Christ and the sovereignty of God in salvation. Ito po yung ating pag-aaralan. At matatalakay po natin dito ang isa sa controversial na topic. Ito po yung topic about election. So atin pong simulan ang pag-aaral, puntahan po natin yung tinatawag na konteksto ng aklat ng Epeso.
Again, it is very vital and important na maunawaan natin kung kanino ba ito sinulat, sino ang author nito, at anong layunin ng pagkakasulat. Ganun po yung context. No po? Aalamin natin sino sumulat at kanino isinulat, bakit ito isinulat, para hindi tayo maligaw at manghula tayo ng manghula sa mga sinasabi ng Biblia. Tandaan na ang Biblia ay may orihinal na layunin at meron po itong pinatutungkulan. Yun po yung pinaka-context ng mga talata. So simulan po natin sino ang author. The author of the book of Ephesians is no other than but the Apostle Paul. Binanggit po niya sa mga talata, Paul, an apostle of Christ Jesus. So nagpakilala po siya na siya ang writer. Second, the audience. Kanino sumulat si Apostol Pablo? Ang sabi niya, to the believers in Ephesus, to the believers, to the faithful, to God's holy people in Ephesus. So binanggit po niya kung kanino niya ipinapatungkol ang kanyang liham. By the way, ang Ephesus ay major city of trade, sentro po ito ng pagan worship, notably ay si Artemis. So sa lugar na ito, mga kapatid, ay na-establish ang isang iglesia at ito po ang sinusulatan ni Apostol Pablo. Siguro tatanungin nyo, ano bang purpose? Bakit sinulatan ni Pablo ang mga taga-Epeso? Ang layunin, to strengthen believers in their understanding of the riches of God's grace in Christ and to encourage them to a godly living based on their identity in Him. So ito po yung layunin ni Apostol Pablo. Now, tingnan natin yung structure. Yung letter ay may structure. Yung first 3, chapter 1 to 3, focuses on doctrine. The next 4 to 6 chapters focus on application. So hinati ni Apostol Pablo ang aklat sa pagfo-focus sa dalawang mahalagang bagay ng kanyang turo. Unang 3, nakafocus sa theology at sa doktrina. Yung huling 3, nakafocus naman sa application ng mga natutunan. Kaya napakaganda po ng aklat ni Epeso. Samahan po ninyo ako sa mga susunod na araw upang lubusan nating ma-appreciate at makita kung ano yung naging paalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso na atin din namang mapapakinabangan kasi ito po ay nagtatranscend hanggang sa ating kapanahunan. Maaari din natin pakinabangan ang letter na ito dahil ito ay sulat din sa mga mananampalataya. Now, let us go to the verse-by-verse explanation and theological insights ng chapter 1 ng Ephesians, starting verse 1 hanggang verse 6. Simulan po natin Ephesians 1:1. Sabi po diyan, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, to the saints who are in Ephesus and the faithful in Christ Jesus. So, ano ang explanation nito? Let us go to phrase by phrase. Ang pag-aaral po natin, dapat ganyan. Ano po? Hindi lang verse by verse, dapat tinitingnan din natin phrase by phrase. Binanggit po ang pangalan ng tagasulat at ito po'y si Pablo. This letter begins with the author identifying himself. Paul. Sino ba siya? Formerly, siya yung si Saul na taga-Tarsus. Isang masugid na persecutor ng mga Kristiyano. Mamamatay Kristiyano. Siya yung umusig, nung pinatay si Esteban, ang unang martir na Kristiyano sa early church, nakasaksi at nandun po itong si Saulo. Subalit ang Diyos ay minarapat dahil siya'y kasama, si Pablo'y kasama sa mga iniligtas ng Diyos. Now, Paul converted, a new zeal in his heart, humble servant of Christ, siya ngayon ang sumulat sa mga kapatiran sa Epeso. So, makikita po natin yung kanyang pagnanasa na paalalahanan ang mga kapatiran. His life was radically transformed after encountering the risen Christ on the road to Damascus. Mababasa natin ang kasaysayan niyan sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 9, kung saan habang naglalakbay si Saulo para hanapin pa yung ibang mga Kristiyano
at usigin, ay nagpakita sa kanya ang Panginoon, yung nabuhay na Kristo mula sa mga patay, at dahil doon, si Pablo ay nagsisi ng kasalanan na convert. Ayan. So, pangalawa, nagpakilala si Pablo bilang an apostle of Christ Jesus. The word apostle means one who is sent. Paul was directly commissioned by Christ himself. Galatians 1:1. Tandaan po na para sa informasyon ng marami, si Pablo hindi naman orihinal na kabilang sa 12 apostol. Ang pagka-apostol ni Apostol Pablo ay pagkatapos na mabuhay na si Kristo sa mga patay. Hindi po siya kabilang sa original 12 disciples. Ang kanyang pagka-apostol ay ang face-to-face na pakikipagtagpo kay Kristo after His resurrection. Mga kapatid, yun po yung kinikilalang apostol. Kaya sa panahon natin ngayon, wala na pong apostol. Yung mga nagpapakilalang mga apostol, hindi natin alam ba't sila naging apostol, ba't sila nag-claim na sila ay apostol. Gayong sa Biblia, ang mga apostol ay yung mga nakita ng mukhaan si Kristo. The word apostles means one who is sent. Jesus Christ sent them face to face, audibly receive the word and command of the Lord. So, kaya yung mga apostol dyan, ewan kung sino nagsugo sa inyo, nakita ba kayo ni Kristo ng mukhaan o nakita nyo rin siya ng mukhaan? So, ganun po yung apostles. So, dito po, in-affirm yung authority ni Apostle Paul. This affirms his authority to speak on behalf of Christ, not by human appointment, but by divine calling. No, kami mga pastor, isinugo na lang po kami ng mga tao. Isinugo kami ng organisasyon, isinugo kami ng church, no? Pero naniniwala po kami na kami isinugo din ng Diyos. Hindi mga apostol, kundi bilang mga pastor. Magkaiba po iyon. Ano po? So, dito po, si Paul, ang kanyang claim, apostol siya. This affirms his authority to speak on behalf of Christ because he saw Jesus face to face. Kaya dyan, sa pangatlo, ang sumunod na verse sabi, apostles of Christ by the will of God. Paul did not become an apostle through personal ambition or the decision of men. Sa panahon natin kasi ngayon, no, apostol yung tatay, yung anak, apostol na rin. Meron po kayong simbahang alam na gano'n. Diyan sa Cavite, meron nun eh. Malaking simbahan po iyon. Sila po yung mga nanghihingi sa kalye. Yung mga nagsesermon tapos may mga supot, sila yung umaakyat sa mga bus, may mga sobre. Yung tatay po noon, apostol. Pagkatapos nung namatay yung tatay, yung anak ginawa na ring apostol. So naipapasa. Wala pong ganon. Yung mga ibang mga apostol, wala naman silang mga naging anak na apostol din. Hindi po yan apostolic succession. Walang ganon. Ano po? So ito po, si Pablo, hindi niya nakuha yung pagiging apostol niya, bunga ng kanyang ambisyon, kasi wala naman siyang ambisyon na maging apostol ni Kristo. Kaaway nga niya yun eh. Pero dahil si Kristo mismo ang nakipagtagpo sa kanya, katulad naman sa bawat isa sa atin, laging ganon ang sistema, si Christ ang nakikipagtagpo. Ang kaligtasan ay ibinigay sa atin, hindi natin hiningi, ito'y biyaya ng Panginoon, ganon din kay Apostol Pablo, kasama ang kanyang pagiging apostol. So, if God's sovereign will, it is God's sovereign will that appointed him. Mababasa natin yan sa Acts 9:15. So, this emphasizes God's providential plan in the ministry and mission of the Apostle Paul. Ginawa siya ng Diyos bilang apostol sa mga hentil. So makikita po natin, nagpakilala siya, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, at ang susunod na phrase, to the saints who are in Ephesus. Ito po yung address. Ito po yung sinulatan. Yung pong sinulatan ay sino? To the saints. Yan. Saints refers not to super holy Christians, but to all believers. Kaya take note mga kapatid, kapag narinig natin yung santo, yung word na santo, it refers to the believers.
Kaya yung mga Christians ay saints. Nagkaroon lang po ng maling connotation kasi ang Roman Catholic, meron pong mga ginagawang santo, ginagawang espesyal na tao, pero hindi buhay pag namatay. Di po ba pag namamatay? Sinisimulan niya sa kalendaryo May santo ng Enero, may santo ng Pebrero, may santo ng Marso. Bawat buwan nilagyan nila ng santo. No, ang problema, noong naubos na yung buwan, no, naubos na yung buwan, 12 months lang naman 'yan. Ano pang buwan ang ilalagay natin sa mga santo pa na pinipili ng Roman Catholic at ng Vatican? So they decided, sige, gawin na lang natin na All Saints Day. Maggawa tayo ng All Saints Day, kaya nagkaroon po ng November 1 All Saints Day. Kasi po, wala nang buwan marami pa silang ginagawang santo. Hanggang ngayon, gumagawa pa ho sila ng santo. Hindi nyo po ba alam na si Cory Aquino muntik nang naging santo? No? Naghahanap lang sila ng himala na ginawa ni Cory. At kung merong nagpatotoo na siya gumaling dahil hinipo ni Cory, meron na rin po tayong Corazon Aquino Saints, no, sa Pilipinas. So ganun po gumagawa ang Romano Katoliko ng santo. Pero mga kapatid, maling-mali yun sa Biblia dahil sa Biblia, ang mga santo refers not to the super holy Christians who died, but Christians who live, who are living. No? Christians, believers of the Lord Jesus Christ. Those who are set apart, meaning sanctified by God through their faith in Christ. Those are the saints. Kaya ikaw, kung ikay mananampalataya ni Kristo, ikay santo. Ako'y santo, lahat tayo mga santo. Pero kinikilabutan tayong gamitin yung titulong ito because nga, ang akala natin kapag santo ay yung mga binabanggit ni si Santa Clara, Saint Jude, yung mga santong tinatawagan ng Roman Catholic Church. Hindi po ganon. Sana po maging malinaw. Sinulatan ni Apostol Pablo, no, ay ang mga kapatiran, the saints who are in Ephesus. So anong ibig sabihin? They live in Ephesus. Itong Ephesus ay ipinakita sa atin bilang major city in Asia Minor. Ano yung Asia Minor? Ito po yung modern day Turkey. Kaya kung kayo mapapasyal sa Turkey, bagamat hindi pa rin ako nakakarating, yan pong Turkey ang lugar kung saan matatagpuan yang lugar ng Ephesus. Nandyan po yung missionary trail ni Apostol Pablo. Diyan po ay maraming mga lugar na talagang nadaanan at natuntungan ni Apostol Pablo. Pero itong modern day Turkey na ito, na noon ay Ephesus, ay known for its wealth, mayaman, known for paganism, and the Temple of Artemis. So, sentro siya ng paganism at pagan worship. So, the Apostle Paul had spent significant time ministering doon sa Efeso. In fact, kung matatandaan nyo yung babaeng si Lydia, mga kapatid, binuksan ng Diyos ang puso niya, tinanggap niya ang Panginoong Hesus na nampalataya, at binuksan niya ang kanyang bahay para pagdausan ng unang mga Bible studies na ginawa ni Apostle Paul. Kaya many believe that the house of Lydia became the first headquarter of the believers during that time. So ayun po, makikita po natin yan. At si Apostol Pablo sa Acts 19, mababasa natin, naglagi siya dyan sa Epeso. Let us note, some early manuscript omit in Ephesus. Wala pong mababasang ganoon. Suggesting the letter may have circulated among various regions, hindi lang sa Ephesus. Pero huwag nating kalimutan kung umikot man ito sa iba't ibang bahagi ng region ng Asia Minor, hindi natin maiaalis na ang Epheso ay tumanggap din ng letter na ito, at sa manuskritong meron tayo ngayon, it is directly given to the people or believers in Ephesus. Ayan. Pagkatapos, ano sabi? Kung ating babasahin, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, to the saints who are in Ephesus, at ang last phrase,
and are faithful in Christ Jesus. Yung mga sinulatan ay the saints, hindi lang basta saints, kundi mga faithful saints in Christ Jesus. These believers are not only saints by position, but are also described as faithful, meaning they are believers who trust in Christ and live in commitment with Him or to Him. Amen? So, the phrase in Christ speaks of their spiritual union with Him, which is a major theme throughout the letter of the Apostle Paul to the Ephesians. Yun ang chapter 1, verse 1. Now, puntahan natin ang Ephesians chapter 1, verse 2. Ano ang sabi ni Paul? Grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Ano ang paliwanag nito? Ang explanation, this verse is part of the Apostle Paul's standard greeting in his letter. Kung sumusulat si Pablo, sulat sa Galacia, sa Pilipos, sa Roma, no, sa Corinto, common makikita niyo po yung pagbati na yan ni Apostol Pablo. Yan ay standard greetings ng kanyang mga sulat. No? Grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. So, while it may seem like a simple opening, it carries deep theological meaning. Kaya magandang pag-aralan din ito. Bakit ganito bumabati si Apostol Pablo? Kami pong mga pastor, kapag kami nagpapalibot liham sa mga kapatiran o meron kaming pastoral letter, we also copied how the Apostle Paul gave the greeting. Madalas po, ganun din akong sumulat. Sa mga kapatiran, isang magandang araw, ang kapayapaan nawa ng Diyos, ng ating Ama at ng Panginoong Hesukristo ang inyong maranasan. Kapag pastor na alam ang kanyang theology, ganyan po sumulat. Na po, hindi siya simpleng, hello, hi, how are you? No. So it will always start with a pastoral greeting. So ating pag-aralan, una, grace to you. Anong meaning niyan? Meaning of grace to you, yung grace sa Greek ay charis or charis, is God's unmerited favor. Yung grace ay biyaya, hindi pinagpagalan, hindi upa. His kindness and love given to us not because we deserve it, but because of His own goodness. Ito yung emphasis ng pagbati. Sumainyo ang biyaya ng Panginoong Hesukristo. Ang biyayang itong hindi nyo pinagpagalan, ang biyayang itong ipinagkaloob hindi dahil bunga ng inyong paggawa. Ito'y kabutihan at pag-ibig ng Diyos. So, in the New Testament, grace is often linked with salvation. Yung biyaya ay konektado sa kaligtasan. Diba? Yan ang sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Pag sinabi ni Apostol Pablo na sumainyo ang biyaya ng Panginoong Hesukristo or grace to you, meaning tanggapin ninyo ang kaligtasan or tinanggap na ninyo ang kaligtasan. Because Ephesians chapter 2 verse 8 says, for by grace we have been saved through faith. Diba? So it is not your own doing, not a work of the flesh, so that no one may boast. So yung grace is linked, konektado sa salvation. It is also linked to spiritual gifts and linked to daily strength. Kaya kung meron po tayong dapat tanggapin araw-araw ay grace. At aminin man natin o hindi, kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, wala tayo dito. Walang tinig ng pag-asa, walang salita ng Diyos, wala tayong pakikipag-ugnayan sa Diyos, wala tayong kaligtasan, wala tayong pang-araw-araw na kabuhayan, wala tayo, nada, without the grace of God. Amen? And without the grace of God, we are nothing. Tama? So, theological insights, makikita natin dito, the Apostle Paul starts by reminding the Ephesians that all of life
all in life, including salvation, their standing in Christ, lahat ng ito comes through grace. Kaya kapatid, dapat mo maintindihan ito. Sinulatan ni Pablo ang mga kapatiran para i-remind na ang buhay ay biyaya. And it is the foundation of the Christian life. Pag hindi ganito ang inyong paniniwala tungkol sa buhay, paniniwalaan nyo na ang buhay ay bunga ng iyong pagpapagal. Na ang buhay ay dahil sa iyong magaling na pagkilos at pagpapasya. Pero mga kapatid, hindi ganon. The Apostle Paul is reminding the believers in Ephesians that all in life and all of life is a grace from God. Amen? Yun ang pundasyon. Pagkatapos, sumunod po, and peace. So, hindi lang grace, sinama yung peace. Yan ang kanyang pagbati. Ang sabi ni Paul, grace to you and peace. So, biyaya at kapayapaan. Bakit kailangan ito? Ano ang meaning ng peace? Peace, eirene in Greek, refers not only to inner calmness, but primarily to reconciliation with God. Kasi kung wala kang peace with God, you are an enemy of God. Tama po ba yon? Kaya, mga kapatid, kung you are not in peace with someone, you are an enemy of someone. Peace ba tayo, kapatid? So, pag sinabing, yes, peace tayo, ibig sabihin magkakampi tayo. At ito po yung prayer greetings ni Paul sa mga taga-Epeso. Tanggapin ninyo ang biyaya ng Diyos, yung biyaya na yun, not only of material blessings, not only of particular blessings ng buhay, kundi everything in life. Salvation, physical, material, emotional, lahat yun. Biyaya yun ng Diyos. At dito, kapayapaan. At ang kapayapaan ito, hindi lang yung calmness. Hindi lang yung pagiging calm sa kabila ng kaguduhan. Yes, that is peace. Pero ang peace na tinutukoy dito ay ang ating reconciliation at ang ating ugnayan sa Diyos. We are at peace with God. We are not enemy. If you are not at peace, you are at war. Tama po ba? Ngayon, yung Ukraine at Russia, they are not at peace. No? Sila po ay at war. So, ganun din naman sa Diyos. If you are not at peace with God, you are an enemy of God. Pero dito, sinabi ni Pablo, dahil kayo'y mga mananampalataya, grace be to you, and peace be upon you. So, anong ibig sabihin? Through Christ, believers are no longer under God's wrath, but are now at peace with Him. Mababasa natin yan sa Romans 5, verse 1. So, anong theological insight nito? Itong kapayapaang ito flows from grace. First, God gives grace, then peace will be the result. Amen? Dati kaaway tayo ng Diyos Paano tayo naging kabati ng Diyos? Binigyan tayo ng Diyos ng biyaya. At dahil binigyan tayo ng Diyos ng biyaya, ang resulta ng biyayang iyon ay ang pagiging kabati na tayo ng Diyos. We are now at peace with Him. Amen? Yun po ang ibig sabihin dyan ni Apostle Paul. So, it is a relational and spiritual peace. Being made right with God and living in harmony with Him, and it will result in harmony also with our fellow believers. Amen? Now, ano ang pangatlo? Sabi ni Paul, grace and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Yan ang pangatlo. From God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Grace and peace from our Father and the Lord Jesus Christ. Dito, ipinakita ni Apostol Pablo kung ano ang source ng grace and peace. Hinahanap natin yan. Sino ba ayaw niyan? Ayaw ba natin ng payapa? Lahat ng tao gusto kapayapaan. Hinahanap natin yung biyaya, yung habag, yung awa. Pero sino ang source niyan? Sabi ni Apostol Pablo, the source of grace and peace
is from God our Father and the Lord Jesus Christ. These blessings come from the triune God, especially the Father and the Son, na binanggit dito ni Apostol Pablo. Tandaan, this shows the unity of the Father and the Son in giving blessings. And it also shows the divinity of Jesus. He is put on equal footing with the Father. Kaya yung mga relihiyon na nagtuturo na si Kristo ay hindi Diyos, dyan po'y equal sila ng Ama sa pagkakaloob ng biyaya at kapayapaan. The unity between the Father and the Son in giving blessings shows and signifies that Jesus is divine and Jesus is the Son of God and He is also God. He is on equal footing with the Father. Amen? Now, puntahan po natin ang verse 3. Yan. So, nakakasunod po ba kayo mga kapatid? Open your Bible on verse 3. This is the blessing from God the Father. Kasi binanggit yung grace and peace. Ito yung susunod, verse 3. Blessed be the God and Father who has blessed us in Christ with spiritual blessings. So, ipaliwanag natin ito. Una, ang sabi, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Paul the Apostle begins this section with praise to God. Ang liham ay ipinadala sa mga kapatiran at dumalangin si Apostol Pablo na tumanggap kayo nawa ng biyaya at ng kapayapaan na galing sa ating Panginoon. Pagkatapos, pinuri niya ang Diyos. Sinimulan niya ang section na ito sa pagpupuri sa Ama. The word blessed sa Greek ay eulohetos, na ang kahulugan to speak well of or to glorify. So this is not a general blessing, but a worshipful exaltation of the Father who is the source of every blessing. He is called the God and Father of our Lord Jesus Christ. So the Father is praised and He is known to be the Lord, the Father of our Lord, emphasizing 1, God's divine authority, 2, the Trinitarian relationship, God the Father and the Son, and God, Jesus the Son, and the third, that the blessings we receive come through Christ and are grounded in the relationship between the Father and the Son. Amen? So anong sabi? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, na sa susunod na phrase, who has blessed us in Christ. So here, from praising the Father, the Apostle Paul shifts from praising God, describing what God has done for the believers. So ano po ang ginawa ng Diyos na ito? Ang ginawa ng Diyos na ito, nag-bless siya. He has blessed us. Shows that this is in the past tense. Blessed us, already accomplished. So those are accomplished already through Christ. God already blessed us. Kaya hindi siya sumusulat para makiusap na kayo'y maligtas. Hindi. Wala sa kanila yun. Wala sa kanila yung kapasidad na humanap ng kaligtasan. Ito po ay biyaya at ipinagkaloob. At dito, past tense, sinabi dyan ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, He already has blessed us. Amen? Already accomplished. So these blessings are not earned, they are graciously given. Who has blessed us? Let us look at the word in Christ. In Christ is a key phrase in Ephesians. Ginamit po ito 10 beses dito lang sa chapter 1. He has blessed us in Christ. The word in Christ is common sa mga sulat ni Apostol Pablo. Anong kahulugan nito? It means these blessings are only for those united in Jesus by faith. No? And this means
Union with Christ is the foundation of every spiritual benefit. Walang buhay kung wala si Kristo kasi siya ang buhay. Walang daan papunta sa Ama kung wala si Kristo kasi siya ang daan. Walang katotohanan kung wala si Kristo kasi siya ang katotohanan. John 14:6, Jesus declared, I am the way, I am the truth, I am the life. Amen? So, the Father blessed us in Christ. Of what? All spiritual benefits. Amen? Now, with the spiritual blessings, yun ang pangatlo. He blessed us with spiritual blessings. The blessings are not primarily physical or material, although God provides material things too. Pero huwag niyong kalilimutan, dito po naka-zero in si Apostol Pablo sa pagbibigay ng emphasis na ang ipinagkakaloob na blessing dito ay spiritual blessings. Ang mga pastor ng Pentecostal parate pag binasa yung mga talatang yan, sasabihin dyan, yan with every spiritual blessing pero ang pagtutuunan ng pansin ay physical at material. Pero dyan, malinaw na sinabi ni Pablo, with every spiritual blessing. Amen? At ito pong spiritual blessing na ito ay benefits of salvation. Yan. Paul refers to spiritual blessings, the benefits of salvation. Ano-ano ba yung benepisyo ng pagiging ligtas? Binanggit sa verse 4, election. Sa verse 5, adoption. Sa verse 7, redemption and forgiveness. Sa verse 9, knowledge of God's will. Sa verse 13, sealing with the Holy Spirit. Take note, these blessings are comprehensive, every spiritual blessings. Wala naman pong binanggit dyan na material. Yayaman, no? Magkakabahay, maraming kotse, spiritual ang pinag-uusapan dyan. Kaya, kung babasahin uli natin yung verse 3, Blessed be the God, the Father, who has blessed us in Christ with what? Every spiritual blessing. Amen? So sa mundong ito, wala man tayo ng mga bagay na pinagnanasaan ng iba. Wala man tayo ng mga bagay na mayroon ang mga mayayaman. Pero ang Kristiyano, yung totoo, mayroong spiritual blessings. Amen? Saan daw ito matatagpuan? In the heavenly places. In the heavenly realm, yung term na ginamit sa ibang salin. So these blessings saan daw galing? Originated and are secured in the heavenly realm. Meaning, spiritual nga ito, makalangit ito. Hindi ito makalupa. Pinagpapala tayo ng mga pagpapalang makalangit. Ng blessing na makalangit. Amen? Tandaan po ninyo mga kapatid, ano sabi ng Bible? What shall profit a man if he gain the whole world and loses his soul? Kapag ikay Kristiyano, napakapalad mo dahil kabilang ka sa pinili, inadapt, pinatawad, binigyan ng karunungang malaman ng kalooban ng Diyos at sinelyohan ng Santong Espiritu. These blessings are comprehensive. Ang tawag doon, every spiritual blessing. Amen? So, it points to the believer's new identity and citizenship being in heaven. Kaya lagi sinasabi ng Biblia, ituon ninyo ang inyong mga isipan sa mga bagay na nasa itaas. Sa mga bagay na makalangit. Kasi, tagaroon na tayo Iba na citizenship natin. Ito yung binabanggit ko kanina na mababago yung ating identity. Ngayon, tayo ay citizen of heaven and being in heaven. Philippians chapter 3 verse 20. Kayo na po ang magbasa niyan. So ano yung ibig sabihin ng heavenly places? Heavenly places is a repeated theme in Ephesians. Andyan yung mga talata. Ephesians 1:20, Ephesians 2:6, Ephesians 3:10,
Ephesians 6:12. And this shows us that our blessing and our spiritual warfare are both connected to the spiritual realm. Amen? And Christ is enthroned sa spiritual realm. Sa verse 20. And we are seated with Him sa verse 6. Can you imagine, nandito pa tayo sa mundo Nakaupo na tayong kasama ni Kristo sa luklukan sa langit. Amen? That is the assurance. Yun ang assurance. Now, puntahan natin ang verse 4. Let us now go to verse 4. Ang ganda nito kapag nandun yung Bible niyo habang nakikinig kayo. Binubuklat-buklat niyo yung Bible niyo, nandun kayo sa Ephesians chapter 1. So, ang sabi dyan, even as He chose us in Him before the foundation of the world. Ayan. So, anong ibig sabihin yan? Nakaupo na tayo, sabihin, we are seated in Him in the heavenly places, and Christ is enthroned in the heavenly places. Bago pa likain ang sanlibutan. Pinili niya na tayo. Kaya nakaupo na tayo dun. So, anong ibig sabihin yan? Even as He chose us. The word or the sentence, even as He chose us, this speaks of God's sovereign election. He chose us. The Greek word used for choice is eklegomai, na ang ibig sabihin niyan, to pick out for oneself. To pick out for oneself. This choosing is personal and deliberate. God did not just choose a general group. He chose us individually. His people was chosen one by one. Ganon ka-sovereign ng Diyos. Hindi niya ginawa, ang buong Israel, pipiliin ko. Lahat ng Israel ay maliligtas. No. Bagamat si Jesus ay nanggaling sa Hudyo, hindi lahat ng Hudyo ligtas. At hindi palibasa, Diyos ang gumawa sa lahat ng tao, obligasyon ng Diyos na iligtas ang lahat ng tao. Hindi. Ang tao ay nagkasala, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ang katwiran at ang matuwid na hatol, dapat tayo lahat pumunta sa impyerno. Pero sa habag ng Diyos, bago pa likhain ang lahat, bago pa mangyari ang kasalanan at maganap ang lahat, pinili na niya kung sino ang Kanya. That is the doctrine of election. Amen? So, ano sabi? In Him. Even as He chose us in Him. And this phrase again emphasizes that all spiritual blessing in verse 3 and God's choosing happen in Him, in Christ. We are not chosen based on merit. We are not chosen because we are good. But the choosing are based on our union with Christ. Amen? Christ is the one, is the chosen one. And we are chosen in Him. Ulitin ko. Christ is the chosen one and we are chosen in Him. Kailan? Ang pagpili ba'y kailan? Ang ginagawa ba ng Diyos para lang siyang palipad-lipad at tinitingnan kung sino yung mga tao, eto pipiliin ko to, mabait ito liligtas ko ito. Ito, kukunin ko to, ito ililigtas ko. Ganun ba yung pagpili ng Diyos? Doon sa mga Arminians na naniniwala naman sila doon sa doctrine din ng election. Pero ang kanilang paniniwala ng doctrine ng election, ang Diyos ay natanaw na si Pastor Ruel, pagdating na araw, magiging mabait to, pipiliin ko to. Kasi natanaw ko na siya'y mananampalataya. O kaya itong si Juan, pipiliin ko to kasi nakita ko to na pagdating ng araw, sa kanyang kabataan, tatanggapin niya ako, kaya pipiliin ko siya. Ganun po ba yon? Yung ba yung foresight na tinatawag, nakita na ng Diyos, kaya niya pinili? Hindi ganon. Dahil ang sabi rito, before the foundation of the world.
This shows the eternal nature of God's plan. God's choice was not made in time or in response to anything we did. It happened before the world began. Amen? Ganun po magplano ang Diyos na ito. Bago pa mangyari ang lahat, planado na niya. Sino ang Kanya, sino ang hindi Kanya, sino ang maliligtas, sino ang hindi. Po. This emphasizes that salvation is by grace alone, not works. 2 Timothy 1:9, Romans 9:11. Pangapat, that we should be holy and blameless before Him. God's purpose in choosing us is not just to save us from hell, but the purpose is to be blameless before Him, to make us holy. Ano ba ibig sabihin ng holy? Yung bang may halo? No? Wala nang gagawin. Talagang banal na lang. Hindi na nagkakasala. Yung bang holy? Hindi naman po. Holy means set apart for God's purpose. Yun ang ibig sabihin niyan. Inihiwalay tayo para sa Kanyang mabuting layunin. Kaya dapat tayong mamuhay nang may paghanap lagi sa Kanyang kalooban. Now, blameless. Yung bang word na blameless means without moral fault or like a spotless sacrifice? Yan ba ang ibig sabihin? Mga kapatid, hindi. This speaks both of our position in Christ. Sa justification, pinawalang sala tayo. And our growth in holiness, binabanal tayo. So ito po yung posisyon natin kay Kristo eh. We are justified and we are sanctified. Pinawalang sala at pinapaging banal. Ano po? So the phrase before Him reminds that we live in God's presence and our holiness is ultimately measured in His sight. Amen? O dalawang verses na lang. No? Pag ganyan po ang pagtalakay ng Bible, naiintindihan natin di lang verse by verse, kundi phrase by phrase. Let us now go to verse 5. No, gandang Bible study, di po ba? Ephesians 1:5. He predestined us for adoption as sons through Christ o to Jesus Christ. Anong paliwanag ng verse 5? Sabi diyan, He predestined us. Predestined comes from the Greek word proorizo, which means to determine beforehand. Beforehand, it was determined. Past tense. This reinforces verse 4. God not only chose us, but He also determined our destiny in advance. Dahil po dito, nandun nga po yung sinasabi ni Pablo na may ito'y biyaya at ito'y magbibigay ng kapayapaan. Ito yung inner peace. Aside from being at peace with God, meron din tayong inner peace. Bakit? Kapag alam mo na ang iyong destiny ay fix in advance, matatakot ka pa ba? Pag alam mo na you will sit in Jesus in heaven, kasi past tense na nga yung binanggit niya ni Apostol Pablo kanina, kakabahan ka pa ba? So magkakaroon ka bilang Kristiyano ng kapayapaang hindi kayang masayod ng ating mga isipan. We are predestined for Him. At ito po mga kapatid, it is not a random thing. It is rooted in God's sovereign and loving plan. Kaya sa Reformed faith, naniniwala tayo, lahat ng nangyayari ay nangyari dahil pinahintulutan ng Diyos at ito ay para sa ating ikabubuti. Roma 8:28. Amen? So, yun po yung ating paniniwala. This reflect the doctrine of predestination. God, by His grace alone, predetermines who will be saved. Amen? Now, ang sabi diyan, He predestined us for adoption to Himself as son. That is the second phrase.
The purpose of predestination is not only salvation, but adoption. God doesn't just forgive sinners, He brings them into His family. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, magkakapatid. Mula ng Hudyo, wala ng Griego, wala ng mga Hentil. Lahat tayo kay Kristo ay isang pamilya. The purpose of predestination, pinahintulutan niya bago pa likhain ang salibutan, planado na niya na tayo i-adapt sa kanyang pamilya at tayo patawarin sa kasalanan at gawin niyang kanyang mga anak. Adoption is a legal term. It means receiving full status and rights as children. Tandaan ninyo, isa lang naman ang anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos, walang iba, kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya lang ang anak ng Diyos. Tayo naging anak ng Diyos dahil naging adopted children tayo sa pamilya ng Diyos. Amen? So, sons in this context refers to status and inheritance, not gender. Kasi pag nababasa natin yung word na sons, lalaki lang. What about the daughter? What about the female? No. Kapag narinig natin yung term na son sa scripture, no, it doesn't speaks of gender but speaks of status and inheritance. Basta mananampalataya, tayo ay anak at tagapagmana ng kanyang kaharian. Amen? Both men and women who believe in Christ are adopted and we are heirs, tagapagmana. Amen po ba mga kapatid? So ayan, mababasa natin yan, Galatians 4:4-7, Romans 8, yan, 15-17. We are adopted through Jesus Christ. Yan ang sumunod. Jesus is the only mediator for our adoption. Through His life, death, and resurrection, He secures the way to us or for us to become children of God. Tandaan, without Christ, there is no adoption. All spiritual blessings in verse 3, including election and adoption, come only through Christ. So without Christ, again, no adoption, no salvation, no way, no truth, no life. Amen? Ayan. And then, number 4 na, according to the purpose of His will. So God's choice and plan flow from His own will and pleasure. Yung kanyang layunin, yung kanyang pagpili, yung kanyang pagliligtas, lahat ng yan ay ayon sa kalooban at pleasure ng Diyos. This emphasizes God's sovereignty. He adopts not because of anything in us, but because it pleased Him to do so. The Greek can also be translated according to the good pleasure of His will, pointing to God's delight in redeeming and adopting sinners. Amen? Now, ngayon po ay ganap ng alas 8:32. Bukas ko po itutuloy yung verse 6 hanggang verse 14. Ayan, so I'm going to cut this for now at dyan po muna tayo titigil. Bukas po ipagpapatuloy natin yung verse 6 hanggang 14 at ang tatalakayin naman po natin ay yung purpose of our existence. Nakita po natin dyan, tayo po ay iniligtas ng Diyos. Bago palikain ng sanlibutan, pinili na tayo, pinagkalooban tayo ng biyaya at ng kapayapaan. Ngayon, bukas ang ating tatalakayin, anong purpose ng ating existence. Yan po ay sa verse 6 hanggang verse 14. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.